Hello everyone, lalong-lalo na sa mga mommies na katulad ko. So, ito yung pinakaunang video ko na ako yung nagsasalita at ako yung nakikita. So, pasensya na kung medyo hindi pa ganun kaayos yung video natin na to. Tsaka medyo madilim din siya dahil medyo makulimlim ngayon dito sa UK. So, first topic na gusto kong ma-share sa inyo ay about sa dependent visa. So, kung nagpaplano kayo na pumunta ng UK under sa visa na to, baka makatulong sa inyo tong video na to sa mga isi-share kong bagay. So, mostly from experience, yung iba ay galing sa experience ng mga kakilala mismo namin. So, syempre lagi may pros and cons sa mga ganitong decision. But at the end of the day, ang question ay worth it nga ba na pumunta sa UK under dependent visa status? Unahin natin yung magagandang bagay kung bakit worth it pumunta ng UK bilang dependent. So, yung mga pros, uunahin kong i-discuss. So, ang unang pros na naisip ko talaga kung bakit pumayag ako na sumama sa husband ko bilang dependent niya ay yung studies. So, perfect ang UK para sa mga families. Kung may mga anak kayo na nag-aaral pa, maganda ang UK. Walang walang argument, walang debate about that. So, bakit maganda yung UK? Alam naman nating lahat na isa ang UK sa may pinakamagandang quality ng education. And aside from that, libre. Hindi siya, mataas ang tax, yes. Mataas talaga siya, medyo masakit. Pero bumabawi kasi talaga sila sa education. Ang anak ko ay nasa year 6 na ngayon. Dumating kami dito nung 9 years old lang siya. So ngayon ay 11 na siya. Nakadalawang taon na rin kami. Meron siyang mga extracurricular na activities katulad ng football. Natuto siyang mag-football kasi libre yun sa school, after school activity siya. So, ililista mo lang siya, pwede na siyang, nadada na siya, kasali na siya doon. So, may iba-iba pang activities na pwedeng gawin ng mga bata dito. You just have to list them dun sa mga activities na yon. Tsaka, so far, wala naman kaming nakikita na hindi maganda sa school niya. Actually, isa yung school niya sa pinakamagandang school dito sa area namin. Nagpapasalamat kami dahil natanggap din talaga si Limuel kagad. So, that's it. So, kung may anak kayo na nag-aaral, yes, super worth it. Super, super worth it. Pumunta na UK. Siyempre, as dependent, sorry, may cheetah ka dito. May inaano ko. Next, sa dependent, isa na rin sa pinakamagandang aspect dito na pwede kang magtrabaho kahit saan. Unlike sa main applicant, ang mga main applicant kasi, tali sila dun sa sponsor nila. Kung sino yung company na nagbigay sa kanila ng sponsorship, nandoon lang sila. Hindi sila pwedeng umalis doon. Unless makakakuha sila ng panibagong sponsor na magbibigay sa kanila ng cost na COS. But yun nga, unlike sa dependent, any job pwede mo pasukin. Except sa pagiging sports person. Nakalagay yan sa, sa visa nyo. Kung ano yung hindi nyo pwedeng pasukin trabaho. But yun, pwede kayo magtrabaho sa care homes, pwede kayo magtrabaho sa kumpanya rin, pwede kayong trabaho sa school, sa mga grocery stores. So yun, wala kayong limitasyon kung saan kayo pwedeng mag-apply. So if you want to work also, madali lang siya. Mas flexible ang dependent visa compare sa main applicant, sa skilled worker or sa ibang klaseng visa. Alright, another pros ay may nabibigyan ka ng equal rights katulad ng sa main applicant. Parehas kayo nagkakaroon ng right to live sa bansa na to. So, kahit hindi ka main applicant, magtrabaho ka o hindi, legal ang pag-stay mo sa bansa. So, you have right to live. Kahit dependent visa pa ang hawak mo. At saka isa pa, hindi mo kailangan mag-take ng IELTS. So, kahit hindi ka mag-exam, okay lang. Kasi hindi siya requirement para sa mga dependent. Ang mag-IELTS lang ay yung main applicant nyo. Ayun, Lastly, isa sa mga pros
bakit kung bakit magandang i-consider nyo tumira dito ay travel. Napakadaling mag-travel kapag nasa Europe ka. At ang laking tulong din ng UK visa nyo kasi may mga countries na kahit PH passport holder ka, basta may UK visa ka, makakapunta ka, makaka-visit ka sa mga bansa na yun. Katulad ng Albania, ng Macedonia, ng Montenegro, yan. Napuntahan namin yun dahil una, mura pumunta. Pangalawa, madali pumunta. So, kung traveler kayo ng family nyo, magandang tumira sa Europe. Yan. Next, punta naman tayo sa mga cons. Yung mga dahilan kung bakit mapapaisip ka kung worth it nga ba talaga yung dependent visa. So, una, at ang pinakamabigat na pwedeng maging dahilan ng cons natin ay nakatali yung visa mo sa visa ng main applicant mo. So, ano yung impact nito? So, una, kung sakali na mawawalan ng yung visa ng principal applicant mo, automatic mawawalan ng yung visa mo dahil nakadepende yon sa status ng visa ni main applicant. So, apektado ka kung sakaling nag-work ka, may trabaho ka dito sa UK at kinakailangan umuwi ng Philippines ni main applicant, damay ka doon. Kailangan mo ring umuwi ng Pilipinas kasama siya. So, sunod, kung sakali naman na magre-renew ng visa si principal applicant, sabay din yung visa mo as dependent. So, laging doble yung gastos kapag may dependent visa ang isang main applicant. Sa ngayon, nagtaas si UK ng fees. Hindi ko lang alam ngayon, hindi ko lang maalala kung ano yung eksaktong number, yung digits. Pero, mas mahal ngayon yung mga kailangan mong bayaran. Yan. Kasi magbabayad ka pa ng NI, ng NHS, mga ganyan. Pati pa yung visa fee, may mga bayad lahat yan. So, doble-doble yung gastos. The more dependents, the more gastos. So, kunwari sa amin, dahil dalawa kaming dependent ng husband ko, times 3 yung gagastosin niya para sa renewal. Ganon din, kung may plano kayong mag-ILR, iba pa ulit yun. Iba pa ulit na bayad yun. Tapos kung may plano rin kayo na kumuha ng citizenship, another bayad yun. So, bayad. So, kailangan pag-iipunan nyo ng husto kung may plano kayo na magstay dito for good. Lalo na kung may mga dependents. So, medyo malaking bagay ang gastos. So, isa yun sa mag-hold back sa'yo para maging dependent. So, ang main question, worth it nga ba na ang dependent visa? Ako, bilang dependent ng asawa ko, I would say na yes. Ako talaga personally, wala akong desire na tumira or magtrabaho sa ibang bansa. Ang gusto ko lang talaga mag-travel abroad. Pumayag lang ako na tumira dito dahil nga sa pag-aaral ng bata. So, kung magulang ka, isa yun sa pinaka i-consider mo. Yun nga ang unang i-consider mo. More than dun sa makukuha mong trabaho. Dahil magandang education dito. Yun talaga ang hinahabol namin. Education. Second na lang yung ipon. Madaling mag-ipon dito sa UK. Well, syempre iba-iba pa rin tayo ng sitwasyon. Pero sa family namin, kahit pa paano nakakapag-ipon naman kami. Nakakabili kami ng mga gusto namin, nakakapag-travel. So, medyo magaan ang buhay. So, sa akin, yes, worth it. Subukan nyo. So, sa mga susunod pang video, siguro medyo dadalasan ko na yung pagsasalita ng aking nasa harapan. Sa mga susunod nating videos, iniisip ko na i-discuss yung tungkol sa renta, tungkol sa expenses, ano pa ba? Ano pa bang mga topic ang maganda? Kung may gusto kayong topic, i-comment nyo lang.
At kung kaya kong masagot, kung kaya kong ma-discuss, ma-share, gagawin ko. So yun, so far, so good. 2 years na kami dito. Sa ngayon, wala kaming plano na wala talaga kaming plano mag-stay for good. Nandito kami para mag-ipon, nandito kami para makapag-aral yung bata, yung anak namin. So, hanggang doon lang muna yung tingin namin. At kung may gusto kayong ma-topic, kung may gusto po kayong maitanong, comment lang. Sana kahit pa paano nakatulong tong video na to sa pagdedesisyon nyo kung gusto nyo tumuloy sa UK bilang dependent. Sa mga susunod na videos, sana panoorin nyo ulit at I will try my best na pag-igihin pa yung mga magiging content at saka yung quality ng video. So, sa lahat ng nanood, sa lahat po ng tinapos yung video, thank you very much. I appreciate it. Maraming salamat po. See you next time. Bye!